Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve problem under analysis of structure using method of section. So, meron na tayong example ng method of joints. Kung hindi nyo pa napapanood, no? Click nyo lang yung video dito. And then, si method of joints ginagamit kapag normally lahat ng member ay hinahanap natin, no? Pero this time, si method of section, kapag ang hinahanap ay ano lang, no? Merong member lang sa trust na hinahanap, hindi lahat ng member pinapahanap. So, we can use method of section. Actually, no, yung method of section is also applicable din, parang method of joins din yan. So, si method of section, hahati lang tayo dito sa trust ng at least ang pinakamarami, no, 3 member ang dapat lang natin mahati, no. So, kapag sumobra tayo sa 3 member na hati, so mas medyo mahihirapan tayong mag-analyze ng structure. Kumbaga mas maraming unknown. Pero possible pa rin naman siya. Pero para safe, no, kung kaya nyo maghati ng at least 3 lang na member ng trust, mas maganda yon. Okay? So, example, determine the force in members BD, ito lang no, BD, BE, and CE. Okay, ito yung C, A, B, C, D, E, F. So, and tell whether it is in tension or in compression, parang sa method of joints. Okay, so ang hinahanap lang natin, BD, BE, CE. Normally, ang kinakat natin, sinesection natin, is yung part kung nasan yung member na pinapahanap. Itong BD, BE, and CE. So, nandito siya, BD, BE, and CE. So, parang maghahatiin lang natin yung truss para mahati yung member na kailangan natin kunin. No? Pero before we start, sabi natin parang method of joints din tong si section. Paano? Diba normally, pag nakuha na natin yung reaction, mag-start tayo sa joint A. So, pag hinati natin to, no? Yan, itong part na to. So, ito yung matitira. Parang joint din siya, no? Method of joints din yan. Pero, hindi mo agad-agad masosolve yung unknown natin na BD, BE, and CE, no? So, kaya ginagamit si section kung may specific member ka lang na kailangan kunin na hindi mo na kailangan kunin lahat ng member. Okay? So, pero, kung gusto mo namang gamitin yung method of joints to get BD, BE, CE, wala namang problema doon, no? Medyo hahaba lang yung process sa pagkuha ng BD, BE, CE kapag gagamit tayo ng method of joints, no? So, parang papadali, meron tayong method of section. Sasabi natin, ito nga, no, ang hatiin natin is yung kung nasaan yung hinahanap nating member, which is BD, BE, and CE. So, hahatiin natin yan. So, parang may hatiin natin yung mismong truss. Okay? Yan, meron tayong side dito sa left, meron din tayong side sa right. And before that, pala, no, parang sa method of joints, kung kaya na natin i-solve si reaction, so solve na natin agad si reaction muna, no? So, may ibang problem na hinahanap yung reaction, so may points na agad yan. So, si roller, meron siyang pataas na reaction at point A, AY na lang, no? And si hinge, meron siyang pataas, pataas. So, yung hinge, sakto yan sa F, no? Ano lang, hindi lang sa Mac to. Sa pataas, may FX, FY, and then, dito, hindi natin alam yung reaction ni isa pang hinge kung going to the left or going to the right yung magiging reaction niya, no? So, again, kapag mali yung arrow na nilagay natin, pwede namang ibig sabihin, magne-negative yung sagot natin. So, pag nag-negative yung sagot natin, babalik ta rin lang natin direction. Okay? So, pagkukontrahin niya yung truss, sa tingin ko, pag ganito. Ayan. Para makontra niya yung palep na truss, no? So, Fx. Ayan. So, solve muna natin yung reaction. So, kung magmo-moment tayo sa point A, no? Summation at moment at point A.
summation at moment at A where counterclockwise pa rin is positive is equal to 0. So, si A, dito tayo mag-moment. So, ang force natin, 2 kilonewton. So, para nasa center si A ni 2 kilonewton. So, iikot siya sa point A. Ang ikot niya ay clockwise. So, negative. So, negative 2 kilonewton and then times yung distance sa point A to 2 kilonewton, no? Yung perpendicular distance. So, ito, by the way, yung thrust natin is 5 meter, 5 meter, 5 meter din. So, from point A to 2 kilonewton, that is a total of 10 meters. Okay? And isa pang force is yung Fy. So, si Fy, pag iikot siya sa A, pataas siya, ikutan niya si point A, magiging counterclockwise. So, that is positive. So, plus Fy times yung distance from point A to Fy, perpendicular distance, so 5, 10, 15. 15 meters. So, si Fx, wala siyang moment kasi diretso siya sa point A, no? Wala siyang perpendicular distance. Okay? So, 0 na yan. So, wala naman ng ibang force. So, yan na yun. So, this is equal to 0. Okay? Then, solve natin si Fy. So, Fy is equal to, transpose natin to, bali magiging 2 kilonewton times 10 meter, divide both sides by 15 meters. Ayan, cancel si 15 meters. And then, calculate natin para sigurado. 2 times 10 all over 15. That is 1.3333. So, dahil decimal, pwede na siguro 4/3 lagay natin, no? Fy is 4/3 of kilonewton. Yan. Kasi para hindi ma-round off yung 0.3333, no? Ayan. So, hindi naman to hinahanap. Okay. So, sinolve lang natin yung Fy. And then, so, meron na tayong pataas. Fy. So, pwede na natin isolve si Ay, no? Pag nag-summation tayo sa, pwede rin tayo mag-moment sa F, no? Sige, try natin mag-moment sa point F, no? Summation of moment at point F, counterclockwise is positive is equal to 0. So, wala na, pag sa point F tayo mag-moment, wala na si Fy, wala na si Fx. So, si 2 kilonewton. So, 2 kilonewton, iikot siya sa point F, magiging center niya yan. Ang movement niya ay counterclockwise. So, that is positive 2 kilonewton times distance niya sa point F, perpendicular distance, no, naging 90 degree siya dyan, 5 meter times 5 meter. Then, isa pang magmo-moment is yung A. So, pataas si point A, Ay. So, pag inikutan niya si point F, ang movement niya ay clockwise, so negative Ay times the perpendicular distance from point F to Ay, no? Para makabuo ng 90 degree. So, that is 5, 10, 15. 15 meter. And then, wala nang iba, equals to 0. Okay, ayan. So, solving for Ay yung lipat natin dito para maging positive yung Ay. So, that is 2 kilonewton times 5 meter. Then, divide both sides by 15 meter. So, cancel si meter. So, 10 over 2 times 5 divided by 15. 2/3. O, 2/3. Buo na lang din. So, ang Ay natin ay 2/3. 2/3 kilonewton. Or 1.67, no? Or 66667. So, hindi naman yan hinahandle or hinahanap sa problem. So, pwede naman natin i-fraction, no? Pero once na hinanap yan, tapos in 4 decimal or 5 decimal, in decimal place natin. So, fraction lang natin kasi pag ginamit natin sa kabilang formula, whole number pa rin. Kumbaga, buo pa rin yung magagamit natin. And then, yun na, meron na tayong Ay and Fy. Si Fx, yun pala, no? Si Fx, wala nang ibang force sa along
x. No? Walang force along x. So, magiging 0 yan. No? Kapag nag-summation tayo ng forces along x where pakanan is positive equals to 0, fx wala nang iba equal to 0. So, 0 lang si fx. No? Ayan. So, proceed tayo sa pagkuha ng member, no? So, hinati natin sa gitna kasi bakit diyan tayo naghati? Kasi nandiyan yung member BD, BE, and BC. So, imagine na lang pag hinati nyo yan, may lalabas na force, no? So, ito ay assumption ulit natin. Kapag mali ang assumption na direction, ay babalik ta rin lang natin yung arrow. Halimbawa, focus tayo sa left side. So, yung left side, copy ko. Wait. Yan. So, hatiin na natin to, no? Copy. And then, paste. Uy, sorry. Double cuts. Mali yun, mali. Saan yan? Nawala na tuloy tayo. Sorry. May commercial. Ayan. Sige, buo na lang natin. I-copy. Ayan, sige. Ayan. So, pwede natin gamitin si left side or si right side. Okay? So, dahil dito, gamitin muna natin si left side. Hindi si double cards, no? Yan. Ito pala. Yan. Okay. So, yan. Kulang lang ng arrow, no? So, kumpletuhin lang natin yan. So, meron tayo ditong meron tayong connection dito. And then, tingnan natin yung ayan, no, nahati. So, may tatlo. So, may tatlong force na lalabas dyan sa hinati nating BD. So, halimbawa, ito ay tension. Ayan. BD. Tapos, ito ay sabihin natin tension ulit. BE. And then, dito ay compression naman. Sabihin natin compression. Compression. That is ABC. C to, sorry, C. Nawala na to. C yan. CE. So, CE. Yan. So, ang ginawa natin, hinati natin yung truss, tapos, lumabas yung force na yan. So, yung force na yan is assumption lang ulit, no? So, yung pag hinati mo yung force, yung member, lalabas dun yung force niya. Pwedeng tension, pwedeng compression towards that point. Pero again, assumption pa natin yan. So, kapag may mali, ay babalik rin lang natin. So, ayusin lang natin yung FBD niya sa left side. Left side. Mamaya, solve din natin yung right side kung dapat tama pa rin yung sagot natin. No? So, may triangle tayo dito. Meron tayo dito AY. AY na equal sa 2/3. Then, si CE. So, i-blue na lang natin, no? Ayan, habaan ko lang, no? Para hindi tayo masyadong, crowded. CE. Then, CBD. And then, ang inassume natin, ito ay BE. Tension pa rin, no? Towards, sa point B. AB. Okay, ito yung point C. Okay. And then, ayan. So, meron tayo ulit diagonal force. So, meron siyang X and Y component. So, dito may height yung truss na 4. Tapos, may itong isang triangle sa loob ay 5 meter yung length. So, yung slope niya, so, dapat consider nyo pa rin yung slope. This is 4 and 5. Then, yung hypotenuse niya, diretso na natin sa calcu. 4 squared plus 5 squared, no? Pythagorean theorem.
square root of 41. Or, yan, pwede na yan, square root of 41. Kasi masyado ng decimal yun. So, mas maganda, buo pa rin yung gagamitin natin. So, meron siyang x component. Tayong x component na 5. BE 5 over square root of 41. Then, meron tayong siyang y component na BE times 4 over square root of 41. Ayan. So, hinati na natin sa gitna, no? So, lumabas yung 4. So, itong buo na to, ay yan yung i-analyze natin, no? Hindi nakasama tong si AB and si CE, si BC, wala tayong pakialam dyan kasi buo siya, hindi natin siya nahati. So, yung nahati lang natin, yun lang yung lalabas na force. Okay? So, itong AY pataas, si BE pababa. Silang dalawa lang yung summation of force sa y-axis. So, pwede na tayo agad mag-summation of forces sa y-axis. Masasolve na agad natin si BE dyan, no? So, summation of forces along y going upward is positive equals to 0. No? So, pataas natin, AY, which is 2/3 kilonewton. And pababa natin, negative BE times 4 over square root of 41 equals 0. So, si BE na i-ano natin, ilipat natin dito. Then, i-mirror lang natin. So, BE is equal to 2/3 kilonewton all over 4 over square root of 41. Tama ba? So, nilipat natin, positive na, tapos divide both sides by 4 over square root of 41. Solve natin. 2/3 all over 4 over square root of 41. So, that is, yan, 1.0672. 1.0672. Ayan, that is in kilonewton. This is BE. So, hinahanap pa si BE. Nahanap yan. Buksan natin agad yan. Then, tama yung ano natin. Positive yung BE, meaning tama yung assumption natin na compression, tension siya sa point B. So, hinihila niya si point B. So, that is in tension. So, lalagyan natin ng tension. Tension. Okay. Yan. Box natin. Ayan. And then, balik tayo sa FBD. Okay? Ayan. So, kapag magsa-summation tayo sa X, unknown si CE, unknown si BD. Diba? Tapos may BE pa. Pero may ano naman tayo sa BE na may sagot na tayo. Okay? Isa pang pwedeng gawin natin dito, pwede tayo mag-moment, no? So, pwede tayo mag-moment sa point B. Kasi pag sa point B tayo nag-moment, wala na si BD, wala na si BE. Ang imo-moment na lang natin is si CE, tsaka si AY. So, i-recall lang natin yung distance dito. This is 4 meter. Tapos this is 5 meter. Yan, dito lang. 5 meter. So, kapag nag-moment tayo sa B, summation of moment at B, counterclockwise is positive, is equal to 0. So, dito tayo mag-moment sa B. Okay? So, sabi tayo mag-moment. Again, wala na si BD, wala na si BE kasi wala siyang perpendicular distance sa B, which is nasa point B na kasi siya. So, si CE, ayan, perpendicular distance niya ay 90 degree distance niya ay 4 meter. Okay? So, pag iikot si CE sa point B ay clockwise. So, that is negative. So, negative CE times yung perpendicular distance, ito 4. So, 4 yan 4 meter yan. 4 times 4 meter. And then, yung AY. Si AY, pag iikutan niya si B, that is clockwise din. Tama, no? Clockwise. Itong CE,
clockwise din. Pareha silang ikot sa point B. So, negative din. Negative AY, which is 2/3 kilonewton times. Ang perpendicular distance nitong A sa B ay ito, which is ito, no? Yung 5 meter. 5 meter. And then, wala nang ibang force na pwedeng mag-moment sa B. Kasi, nandun na, again, nasa point B na si BD, nasa point B na si BE. So, no need to moment na yan. Wala nang perpendicular distance. So, equals to 0. Then, lipat natin itong kabila. So, negative CE times 4 is equal to positive 2/3 kilonewton times 5 meter. Divide both sides by negative 4 meter. Ayan, para matanggal yung negative. So, CE will be equal to 2/3 times 5 divided by negative 4. So, ang sagot, negative 56 or 0.03333. So, dahil answer na yan, no? Negative, no? Negative 0.8333 kilonewton. So, nag-negative siya, meaning, mali yung assumption natin na tension siya sa point C. So, dapat pala ang CE ay in tension. So, compression yung ginawa natin, papasok sa C. So, ito ngayon, dahil nag-negative, so, dapat ay pakanan yung CE, no? So, dapat naka-tension. So, ang gagawin natin dito, ay gagawin natin positive 0.8333 kilonewton, and ang actual direction niya, or reaction ay naka-tension siya sa point C. Inihila niya si point C, so that is in tension. Okay, so may sagot na tayo ng CE. Ang wala na lang tayo ay BD. Ayan. Okay, so kung si BD, ayan. So dahil si CE ay pakanan na, no, ito na yung gagamitin natin direction ni CE, no? Pakanan na kasi yan yung actual. So, pwede na tayo mag-summation dito ng forces along X. Pakanan is positive. Or going to the right is positive. So, going to the right dito, assumption natin sa BD is pakanan. So, positive, BD. Yung actual CE, dahil nasolve na natin si CE, so si actual na yung gagamitin natin, pakanan din. So, plus CE or 0.8333 kilonewton. And then, pakanan din si BE, no? BE, which is equal to, ang BE natin, plus, ito na, no? BE, ang BE natin ito, 1.0672, yung pakanan is 5 over square root of 41 times 5 over square root of 41 equals 0, no? Yun lang naman. CE, BD, BE. So, equals to 0. Okay? And then, lipat natin yung iba. Itira natin si BD. So, negative 0.8333 minus 1.0672 times 5 over square root of 41. So, normally, magne-negative yung sagot natin, ano? So, yan na, no? Negative 0.3333 minus 1.0672 times 5 over square root of 41. So, negative 1.6667, no? Yan yung BD. So, BD is negative 1.6667 kilonewton. So, meaning, dahil nag-negative yan, mali yung assumption natin na pakanan yung BD. Therefore, dapat ang BD ay, or mali yung assumption natin na tension siya sa point B, ang BD pala ay compression, no? BD, pa-compress, papunta. Sinisiksik niya si point B, no? Compression. Okay, kaya yung lalagay natin sa BD, dahil nag-negative yan dyan, BD is equal to 1.6667 kilonewton compression. Ayan. So, wala naman na. Yan lang ay nahanap, no?
si BD, CE, at si BE. Tingnan natin. Ayan lang, no? BD, BE, and CE. Okay? So, yun. So, mas madali siyang gamitin si section kapag um, may certain member lang na hinahanap. Pero kapag lahat ng member pinapahanap, so either method of joins or method of section, nasa inyo na yon. Unless sinabi ko anong process ang gagamitin nyo. Okay? So, practice lang ng mga problems and good luck, no? Sa sa course nyo. Okay? So, thank you and God bless.